Hello guys, Pets ko Vlogs ulit. So ngayon guys, magtatanim tayo ng ating ng halaman or gagawa tayo ng paso para doon natin itutusok yung ating aqua plants. So yung ano natin, ganyan yung sistema natin. So ganyan. So gagamitin natin is itong ganitong lagayan. So ano siya guys, parang 2 inches yung lalim niya, 2.5 inches pala, 2.5 inches. Tapos gamit tayo ng loam soil guys, na lupa. So yan yung loam soil natin na ano. So pwede naman yung sana yung lupa lang na ordinaryo na nakukuha natin, sa yung lupa lang na ordinaryo kahit saan natin nakukuha. Pero dito kasi sa ating location sa Manila, so wala tayong makukuha na ng lupa. So bumili tayo ng loam soil. So yan yung gagamitin natin. Tapos dati ang ginamit ko rin guys yung lupa na nasa ano natin, nasa sa halaman natin. So kaso naubos na, kaya ito no choice tayo, bumili na lang tayo ng ano, ng loam soil na lang talaga. So lalagyan lang natin to ng siguro kalahati. Tapos isiksik natin ng maigi guys, kasi para mawala yung ano, yung air pocket na sinasabi. Pag hindi natin nasiksik, tapos paglagay natin ng buhangin, paglagay natin sa aquarium, yung ano natin, nagre-release siya palagi ng bubbles kasi hindi natin nasiksik ng maigi. So yan. Kalahatiin lang natin guys. So yung nabili natin na ano, ito 10 piraso, 45 pesos lang. Dito naman to sa ano natin ilalagay sa mga 5 gallons natin na aquarium. Ito pansinin nyo, medyo light green yung kulay niya, pero ito yung nasa may lupa. So nagiging dark green siya, mas maganda tingnan. Tapos hindi siya basta-basta na babali. Tingnan mo to, ito nakalagay sa lupa. Dark green siya, kaso naharbisan ko kasi to. So ganun ang nagiging epekto niya. Hindi siya basta-basta na babali, tapos mas malusog siya tingnan, mas mataba pag mayroong ganito guys, kasi mayroon siyang paghahawakan ng lupa. Tapos itong loam soil naman kasi na to, organic to. So may ano to, may mga fertilizer na organic na nilalagay, yung pupo ng African night roller, yung mga ganon. Tapos yung mayroon pa siyang charcoal, yung sinunog na ipa, kaya sobrang ganda din itong ano na to. Bili pala natin sa loam soil guys, ano na lang siya, 75 pesos. So nasa ano ata to, 10 kilos. Tapos bago natin siya ilagay, dudurugin lang natin yung mga malalaking parte para mahalo din siya. Kasi mayroon, kagandaan din sa kanya guys, mayroon siyang halong parang clay. So mas maganda yun para sa root system ng ating halaman. Kaya siguro madali siyang tumaba rin. Yung clay kasi tumutulong yan na hindi gaanong magalaw yung sobrang dami, hindi gaanong magalaw yung ano niya, yung ugat niya. So pag hindi man gaanong magalaw yung ugat guys, hindi na iistorbo, mas gusto nila yon. Lalagyan ko to lahat guys, yung 10 piraso, hindi ko na lang ipapakita sa inyo. So ayan guys, nalagyan na natin. Tapos lagyan na natin sila ng buhangin. So yung buhangin na nabili natin guys, ano lang to, parang construction na pang construction na buhangin. Yung tawag nila is Bistay. So bumili tayo 35 ang isang parang sako na maliit. Tapos sinugasan natin ng mga siguro mga 10 beses. Hindi naman siya linis na linis guys. Sakto lang na ano, matanggal yung pinaka
marumi na. So hindi naman puno hanggang dito sa may guhit na to. Nasa yan. Tapos itapon natin. So ganyan dapat ang ano guys. So ang purpose ng buhangin guys, para yung itim ng lupa hindi siya aangat at lalabo yung tubig natin. So ganun ang pinaka purpose niya. So itong ganitong proseso guys na matagal ko na to ginagawa, yung ganitong klaseng paglalagay ng halaman, so far okay na okay siya kaysa dati purong buhangin lang yung nilalagay ko. Hindi siya ganoon kaganda. Tapos yun nga, pag walang lupa, mahinang klase yung ano guys, magiging mahina yung halaman natin, madali siyang maputol. Di kagaya sa pag may lupa talaga, yung halaman mas mataba, matagal maputol, tapos mas maganda yung kulay, mas matingkad pag may lupa. Pag wala talaga iba. So ayan, lagyan ko muna lahat off cam. So ayan guys, na nalagyan na natin lahat ng buhangin. So i-dip lang natin dito sa malinis na tubig para pag dip natin sa aquarium hindi siya dudumi, maigi. So ayan, para lang lilinaw yung ano, yung hindi dudumi yung aquarium. Yan. So ganyan nila natin lahat. Tingnan nyo, ang linaw na ng ano, wala nang kagaya nito na parang may kulay brown. So dito una tayo maglalagay guys, para mapakita ko lang sa inyo. So ginagawa natin, ito yung ano natin, ginawa natin. Tapos dandahan lang natin ano. Pero minsan talaga kasi parang may lumulutang na yung puti na buhangin guys, sobrang gaan yan, no? Tingnan mo na parang naano sa tubig. So dandahan lang tayo. So ganyan yung magiging sistema niya. So ganyan. Tapos kuha tayo ng halaman dito sa ano natin. So anuhin lang natin guys na mga 4 inches yung halaman. Ano natin, ayan, isa para yung 2 inches nakabaon, tapos yung 2 inches nasa ibabaw. Estimate lang yan guys, mga 4 inches. So lagay tayo ng mga 6. Ang pinaka gusto ko sana yung halaman is yung kabomba, kaso wala, konti pa lang yung kabomba natin guys, pinaparami pa natin. So kuha tayo sa iba. So mga 6 na piraso yung ikakabit natin, ay tatanim natin. So ganyan. Kuha lang tayo ng tweezer guys, na ano, tapos tingnan natin kung saan siya nakaharap yung halaman para maganda ring tingnan. Kaya mo nakabin papunta sa atin para mas maganda tingnan. Tapos hawakan natin ang pinakadulo. Yan. Usog muna natin dito banda guys para makapwesto tayo ng pagdiin ng. So ganyan ang itsura. So yung iba kasi guys, nagtatanim sila sa labas ng aquarium. So ako nagaganyan ako sa ako nagtatanim sa loob na, kasi
para makita ko yung posisyon ng halaman. So pinapaharap kasi natin papunta dito sa atin para maganda rin tingnan. At saka yung halaman nakaharap din sa ano sa sikat ng araw. Ayan, so ginagawa ko pala guys, pagdiin ko, halimbawa ito yung lupa, pagdiin ko ng ganyan, pagdating sa ilalim, igaganon-ganon ko yung tweezer bago ko hilain pa dahan-dahan paangat para yung buhangin magsasara. Kasi pag hinugot mo yan kaagad guys, ang tendency tawag dito minsan nahuhugot, hindi kumakapit hindi natatakpan yung halaman ng buhangin. So aangat siya gaya niyan, hindi ko na ng maigi, nabitawan ko kaagad. So ganun yan guys, kailangan mo siya ng idiin ng maigi, tapos dandahan mo. Kung sa personal guys, makikita mo nyo na yung buhangin parang may bumababa na buhangin, tapos dandahan na paghila ganyan. Itong isa nakatabingi dito, try natin pihitin kung napipihit. Ayun, napipihit siya. So ayan, so ganyan na yung itsura niya, pero kulang pa, kuha pa tayo dito sa iba. After 2 weeks mapapansin na natin yung katawan ng halaman, tataba na siya, hindi na siya payat, makapal, malaki na mataba. So kaya hindi siya basta-basta nababali, kaya parang healthy sa tingnan. Tapos papakita ko sa inyo after nito yung basta yung paglagay nito guys, dulo ganyan, pinakadulo, sabay dandahan na pinipisil-pisil yung tweezer para bababa yung buhangin. Ayan, pag hinugot mo kasi kaagad guys na hindi mo ginaganon-ganon yung tweezer, ang tendency is sasama uli yung buhangin, yung buhangin yung halaman. So ayan na, ayan, maganda na tingnan. So ganyan. So dito natin tong mga na natin. Tingnan niyo itong kabomba guys, ang lago ng kabomba. Although itong kabomba na to, nag-harvest na tayo, kung napapansin nyo wala silang mga dulo kasi pinutol natin yung talbos, tinanim natin dito sa taas. Ayan, yan yung mga bagong tanim natin. So tingnan nyo yung taba ng kabomba. Tapos dito nag-harvest kasi tayo rito, ito yung pinaka luma natin na halaman guys na may lupa. Papansin nyo, ito yung pinakahuli. Sobrang ganda ng pagka niya, kulay green, tapos mataba. Kasi ito kaka-replant lang natin noong nakarang araw. Ayan, medyo nagiging kulay darker na yung kulay niya. Tapos yung sa likod, kung mapapansin nyo, medyo may pagka-yellow pa yung dalawa, kasi yan yung tinanim ko lang kaninang umaga. So after 3 days magiging ganyan na rin ang kulay niyan, magiging darker. Kasi ito, kaya din ito nakalbo guys, kasi nagbenta tayo nung nakaraan kaya nakalbo. Yan guys, malagong malogaw yan hanggang yan dito, yung niya umaabot na dito. So yun nga, nagbenta tayo kaya ganyan na lang yung natira. Tapos nagtanggal pa tayo para dito. So yung kabomba natin, lang din yan, mga 5 days ago natin tinanim. So yung isa medyo yellow pa, so, hindi pa sila ganun kataba. Pag mataba kasi yung kabomba guys, talagang yung bilog ng dahon nila, yung pagitan ng bilog ng dahon medyo malayo na, hindi kagaya niyan, kaka-replant lang natin, medyo malalapit. Tapos ito tingnan nyo, ang laki ng niya, yung bilog niya. Iwan ko kung ma-differentiate nyo sa camera, pero sa personal makikita nyo talaga na iba yung laki niya nito na nakalagay sa
gawa nating paso na may lupa ang ilalim kaysa dito sa kakariplant lang. Pero yan, magiging ganyan din yan. Tapos ito yung pinaka luma din guys, oh. Ayan. Yan ang kulay niya, kulay green. Sobrang ganda. Tapos ito kakariplant lang din natin. So ito din, hinarbisan din natin to. Maganda rin yung kulay niya, kulay, dark green na talaga. Kaso nagreplant nga tayo. Nagbawas tayo para lang ilipat sila sa ibang halamanan. So bago natin na to, bago ko binidyo to guys, talagang inobserbahan ko muna ng ilang buwan bago ko binidyo para maano ko sa inyo, masabi ko sa inyo kung anong yung kagandahan niya or hindi. So wala akong makitang pangit sa kanya kasi dati nag-experiment ako na puro buhangin din, puro buhangin, walang lupa. So ang napansin ko dun sa puro buhangin guys, ang ugat niya hindi siya ganoon ka tawag dito, karami. So madali siyang mahugot pa rin, tapos payatot pa rin siya. So ganoon ang na-experience ko sa puro buhangin. Kaya ito ginawa kong ganito. Binasi ko doon sa mga nag-aqua planting doon sa malakihan. Ang ginagawa kasi nila, putik muna tapos lalagyan ng konting buhangin para hindi lalabo. So doon ko nakuha yung idea na pwede to lagay sa paso or sa container yung kalahating lupa tapos buhangin. So doon ko siya nakuha na idea. So yun, nung inano nga natin, ito yung pinakauna natin na ano talaga guys, na experiment. Tapos tingnan nyo yung ugat nyo guys, oh. Yan, oh. Yeah. Tapos yan, hindi na basta-basta nahuhugot guys. Sobrang lalim na ng ugat niyan. So dito ko napagtanto na okay yung ginawa natin. So magbawas lang tayo ng ano kasi nilulumot. Total niloblob na natin yung ating ano. So isa din yun sa technique guys sa paghahalaman. Yung mga payatot na ano na steam, so tanggalin para mapalitan ng bago. Pumapayat yan sila guys dahil sa maraming lumot na ano sa kanila, nakapalibot sa kanila. So nag-aagawan sila ng sustansya. Tanggalin na lang natin itong mga nagkukulay dark brown para sumibol yung mga panibagong magagandang ano, sibol. Yan. Yan, after a week lang yan guys, magaganda na uli yan. Kung may comment kayo guys or suggestion or tanong, comment lang kayo dyan sa ating sa baba para ma-replyan ko. At saka kung may ano kayo suggestion niya kayo, pwede nyo akong i-comment din yan sa baba kung anong mas magandang gawin para ma-improve pa tong ano natin. Ayun, maraming salamat sa panonood. Pets Ko Vlogs nga pala. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe Pets Ko Vlog kasi linggo-linggo na tayo nag-upload ng ating video guys. Ayan, maraming salamat. Paalam. God bless. Bye-bye.